Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Alam po namin na yung buhay po namin sa mundong ito na natitira ay hindi para sa aming sariling kalooban, kundi para sa inyong dakilang kalooban. Tulungan niyo po kami sa oras na ito upang malaman po namin kung ano ang dapat naming gawin sa inyong harapan bilang isang taong ligtas. Kung meron po dito na hindi pa malinaw yung kanilang pagkaunawa ng kaligtasan, maawa po kayo sa kanila upang mabigyan sila ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo at makarating po sila sa pagkaunawa ng kaligtasan. Yung mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan, tulungan niyo po sila at hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay mo upang mabantayan po yung kanilang puso at isipan ng may kapayapaan ng Diyos. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, unang Korinto, chapter 1, verse 23. Magmula verse 18 po, chapter 1, magmula verse 18 hanggang verse 25. So, basahin po natin ito. Magsalitan po tayo. Ako muna, tapos kayo, one verse by one verse. Basahin po natin from verse 18 hanggang 25. So, 18 po, ako po muna. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng salibutan? Karunungan ng salibutan? Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Uni sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. From verse 18 hanggang 25, naintindihan po ba natin yung binasa po natin kanina?
o basa lang. Yung sana, kung naunawan po natin yung tunay na kahulugan ng itong verses, from verse 18 hanggang 25, napakalaking blessing po ito. Kaya kung hindi pa malinaw sa inyo ang meaning, kahulugan ng binasa po natin kanina, sana mag-pray po kayo. Sana maintindihan po ninyo ang kahulugan ng itong talata. Kasi po, lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay mahalaga. Pero, di ba mas mahalaga, meron pong mas mahalagang talata sa Biblia. Kaya, lalo na patungkol sa kaligtasan, patungkol kay Hesus Kristo, napakahalaga po yung talatang ito. Kaya kung naunawaan po natin ang mahalagang meaning, kahulugan ng mga talata sa Biblia, yun po yung pinakakayamanan natin. Kahit walang pera, pero di ba yung mayayaman sa mundo ito, kahit marami po silang pera, pero wala po silang kayamanan ng salita ng Diyos. Dukha sila sa salita ng Diyos. Pero yung mga taong ligtas, kahit wala po tayong pera, pero naunawaan po natin ang kahulugan ng pananasalita ng Diyos. Pero depende sa ating puso, kahit basa na basa o nakikinig ng salita ng Diyos, pero kung hindi para handa yung puso po natin, wala pong tumatanim sa puso, wala pong pumapasok sa puso. Kaya walang pagbabago sa buhay. So, bakit po maraming tao, kahit nakikinig po sila ng salita ng Diyos, pero bakit wala pong pagbabago sa kanilang buhay? Dahil yung salitang narinig po nila ay hindi po pumapasok sa kanilang puso. Kaya pumapasok lamang sa isang side ng tenga at lumalabas sa kabilang tenga. Kaya wala pong pumapasok sa kanilang puso, kaya walang nangyayari o walang pagbabago sa buhay. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya pag maitanim na ito sa puso ng mga tao, ito po yung magdadala ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. So verse 18 po, ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Uni, sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yung salita ng cross, yung topic po ng sermon last Sunday, naalala niyo po ba? So, dalawang C, naisulat ko po. Christ. Tapos, ano po ito? Crucify. Ano pong ibig sabihin crucified? Namatay. Ito po yung meaning, crucified, namatay. Yung crucified, Kristo na namatay. Yun po yung pinaka-essence, yung pinaka-mahalagang yung topic sa buong Biblia ay ito. Kristo crucified, namatay. Namatay sa cross. Kaya yung cross po ay ibig sabihin kamatayan. Yun po yung meaning ng cross. Kaya pag nakita po natin yung mga salitang cross, ito po yung meaning. So, Kristo namatay sa cross. Okay? Pero ayaw po natin yung kamatayan. Tama po ba? Gusto po ba natin kamatayan? So, ayaw po natin kamatayan. Kaya pag sinabi natin yung kamatayan, so gusto po natin iwasan.
yung mga buhay, malakas na katawan, kalusugan, mahabang buhay, yun po yung gusto po ng mga tao. Okay? Pero ang nangyari kay Kristo, hindi po siya nabuhay ng malakas. Ilang taon po namatay si Kristo? So, 33 years. 33 years na po siya namatay sa cross. Tapos, kamusta po ba yung kanyang kamatayan? Namatay po ba siya sa ospital? Hindi po. Napaka-miserable yung kanyang kamatayan. Kaya, ang salita ng cross, verse 18 po, sapagkat ang salita ng cross, yung salita tungkol sa kamatayan ni Jesus, salita tungkol sa sakripisyo ni Jesus ay kahangalan sa mga napapahama. Kahangalan. Kahangalan ibig sabihin, ayaw nila tanggapin. Mas gusto po nila, ano po yung mas gusto po nila? Blessing. Blessing po yung mas gusto po nila. Kamatayan, ayaw nila. Okay? Mas gusto po nila maging umulat o maging maayos yung buhay sa mundong ito. Mas mahaba, gusto po nila mas mahabang buhay. Kaya pag narinig po nila yung salitang kamatayan o sakripisyo o kamatayan ni Jesus sa cross, ay ayaw nila pakinggan. Ilagay po natin dito yung isang bookmarking. Ilagay po natin. Tapos pumunta po tayo sa Unang Pedro chapter 2, verse 21. Unang Pedro. Unang Pedro chapter 2, verse 21. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagtusa alang-alang sa inyo, na kayo ay iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Si Kristo man ay nagtusa alang-alang sa inyo. So, alam po natin, si Kristo ay nagdusa, namatay sa cross, nagdusa, nagsakripisyo sa cross para sa inyo, para sa kaligtasan po natin. So, alam po natin ito. So, halos lahat ng mga tao sa mundong ito o mga Pilipino, alam po natin na si Kristo ay nagdusa, namatay sa cross para sa atin. Okay? Pero hindi po nila alam kung bakit. Alam nila na namatay si Kristo sa cross. Ipinako siya sa cross, nagdusa. Pero hindi po nila alam kung ano ang dahilan, kung bakit siya namatay. Ay, Pastor, alam ko na yon kung bakit namatay si Kristo. Namatay si Kristo para sa kasalanan natin. Lahat ng kasalanan ko ay natubos na, napatawat na, nabayaran na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. So, maganda po yung kanilang testimony. Lahat ng kasalanan po natin ay natubos na, nabayaran na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Yun lang po, hanggang dyan lang po yung layunin? Hindi po. Kung hanggang dyan lang po yung mga pakaunawa mo, so may kulang pa. So, ibig kong sabihin, yung kaligtasan ay okay. Ligtas na.
Pero meron pong purpose. Yung pagpunta natin sa langit, tapos, so nagpapasalamat po tayo sa sakripisyo po ni Jesus Cristo, pero yung pinaka-purpose po ng ginawa po ni Jesus Cristo para sa atin ay doon. Iniwanan kayo ng halimbawa, example. Iniwanan kayo ng halimbawa, example, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Para sumunod po tayo sa kanya, sumunod. Ano po yung, saan po siya, para sumunod po tayo sa kanyang yapak, yung nilakaran po niya. So, ano po yung nilakaran po ni Jesus Cristo? Sa bawat steps, sa bawat yapak, yung yapak, ano po yung meaning ng yapak? Step, di ba? Step. Step po yung yapak. Upang sumunod po tayo sa kanyang mga steps, dinilakaran po niya, dinaanan po niya. Kaya kailangan po natin malaman kung saan dumaan si Jesus Cristo. Dahil doon di po tayo sumunod. Hindi pwede natin masabi, si Jesus lang sacrifice, ako hindi, ayaw ko mag-sacrifice. Si Kristo lang namatay sa cross, pero hindi ganun. Sana mangyari sa akin. Si Kristo lang hirapan, nag-sacrifice, yung nagtusa, pero yung buhay ko ay sana hindi ganun. Maayos lang yung buhay ko. Kung ganun po yung takbo ng isip natin bilang isang Kristiyano, something wrong. Something wrong. Okay. Hindi po yan tamang takbo ng isip bilang isang taong ligtas. Okay. Yung pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa atin. Humihimok. Pag-ibig ni Kristo, pang napakinggan po natin yung pag-ibig ni Kristo at naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo, meron po doon something mga driving force. Nagbabago sa aking puso, nagbibigay sa akin ng panibagong puso. Yun po ang nagdidrive sa aking buhay. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung sana mangyari sa buhay ko. Hindi katulad nung dati. Dating buhay, panibagong buhay. Dating pangarap, ganito, dating pangarap. Pero yung pangarap ko ngayon ay iba na, ibang pangarap. Yung dati kong plano sa buhay, ganito yung plano ko sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Okay? Yung dating pag-aaral, dating trabaho para sa akin, para sa pamilya, para sa mga anak. Okay? Para sa yung pangarap ko. Pero, mula nung naunawaan po yung tunay na pag-ibig ng Diyos, nung naibuhos na po yung pag-ibig ni Kristo sa puso ko, iba na yung pananaw ko sa buhay. Dating bisyo, yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, iiwanan ko. Iiwanan. Dating bisyo, iiwanan. Dating barkada, iiwanan. Dating mga bagay, makamundong bagay, makasalibutang bagay. So, iiwanan. Upang, dito, verse 21, ukol dito kayo itinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Salamat. Yung pagturusa po ni Jesus Kristo ay para sa atin daw. Alang-alang sa inyo. Nagdusa po siya. Na kayo ay iniwanan ng halimbawa, ito po yung kailangan po natin matutunan. Anong halimbawa? Iniwanan tayo daw, halimbawa. Iniwanan daw tayo ng example. Yun ang dapat natin tularan. Yung halimbawa na iniwanan po ni Jesus, yun po yung dapat natin sundin, yun po yung dapat natin tularan. Dapat maging ganyan po yung ating buhay
sa mundong ito. Anong uri ng example? Yun ang kailangan po natin matutunan. Example. Yung example po na ito, hindi po yung mga halimbawa ng tagumpay sa buhay. Yung example po na iniwanan po ni Jesus sa atin ay puro ano lang? Sakripisyo. Sacrifice. Obedience. And sacrifice. Upang sumunod kayo sa kanyang mga yakap. Verse 22. Ito yung example, ito po yung halimbawa na iniwanan po niya. Siya ay hindi nakasala at walang natakpuan pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinakatiwala ang kanyang sarili doon sa humahator na may katarungan. So, verse 23. Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Kung tayo po ay alipustain, so, ano po yung mga eksaktong meaning, hindi ko malabo po sa akin, alipustain. Yung pinapagalitan o pinagsasabihan o hindi magandang salita. So, pinagchichismismuhan siya ng ibang tao. Unfair, hindi siya karapat-dapat sa ganong mga... Wala siyang nagawang kasalanan, pero ang sinasabi nila tungkol sa kanya ay masama. Ganun pa hindi siya gumanti. Pero tayo po, pag ito po yung nangyari sa atin, galit na galit tayo, di ba? Bakit ganun? Bakit ganung sabi nila? Kaya gusto po natin gumanti. Nung siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta. Hindi siya nagbanta. Kundi ipinakatiwala ang kanyang sarili doon sa humahator na may katarungan. So kahit ano mang nangyari sa kanya, kahit ano mang sinasabi, naririnig, so ipinakatiwala ni Jesus yung sarili doon sa Diyos. Ipinakatiwala ni Jesus yung kanyang sarili doon sa paghator ng Diyos. Ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang gaganti. Ang Diyos ang gaganti at hahator sa lahat ng bagay na ito. Kaya tahimik lang ako. Tahimik. Yun po yung example na iniwanan po ni Jesus. 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Ano pong punong kahoy ito? Ito po yung cross. Nagdala po siya ng ating kasalanan sa katawan niya sa punong kahoy upang tayo ay mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. So, balik po tayo sa unang Korinto, chapter 1, verse 18. So, nabanggit po ni Apostle Pablo kung anong kung bakit naging kahangalan ang salita ng Kristo sa salita ng cross sa mga napapahamak. Sino ba ito napapahamak? Verse 19 po. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibuguhin. Okay? Sino po yung mga napapahamak? Yung mga marurunong, yung mga matatalino sa salibutan.
sila po yung mga napapahamak. Sa kanila, ang salita ng cross ay kahangalan sa mga matatalino sa mundong ito. Yung salita ng cross, yung ebanghelyo, ay kahangalan sa mga marurunong at matatalino sa mundong ito. Nag-agree po ba kayo? Yung ebanghelyo po ito, kaligtasan. Yung ebanghelyo po ay hindi po patungkol sa mga magagandang bagay sa mundong ito. Yung ebanghelyo po ito, magandang balita, good news, hindi po patungkol sa mga good life dito sa mundong ito. Yung paano magiging mayayaman, paano magiging tagumpay sa buhay. Hindi po tungkol sa ganong bagay. Yung good news, ebanghelyo, ay patungkol sa mga makalangin na bagay. Makalangin na bagay. Hindi po makalupang bagay. Kaya yung salita ng Kristo, salita ng cross, kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos, namatay si Kristo para sa kasalanan natin. So, siguro narinig po nila yon, pero hindi po mahalaga sa kanila yung mensahe pong ito. Dahil, ang mahalagang mensahe po para sa kanila ay paano magtatagumpay sa buhay. Yun po yung hinahanap po ng mga marurunong at matatalino sa mundong ito. Alam niyo po ba, sa mundong ito, sobrang daming mga matatalino ng tao. Sobrang daming yung mga mayayaman, matatalino po sila. Kung hindi po matalino, so mahirap mangyari yun. Okay? Napakaganda po yung kanilang achievement sa kanilang pag-aral. Okay? Sa mata ng tao, sa pamantayan ng tao, maganda. Okay? Yung kanilang achievement. Yung kanilang katuparan. Pero sa mata ng Diyos, anong sabi niya? Wawasakin ko ang kanilang karunungan. Bibiguhin ko ang kanilang pangunawa. Verse 20 po. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Okay. So, bihasang makipagtalo. Sa ating panahon, parang abogado siya, lawyer. Okay? Lawyer. Mahusay magsalita. Okay? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng salibutan? So, yung karunungan ng salibutan, ano daw ang ginawa ng Diyos? Sa mata ng Diyos, ibig sabihin, sa harap ng Diyos, ang karunungan ng salibutan ay kahangalan yan, kahangalan. Bakit po? Dahil sa kanilang karunungan at katalinuhan, lalong mapapalayo po sila sa Diyos. Okay. Dahil sa kanilang kayamanan o karunungan, katalinuhan o magandang kondisyon sa buhay mundong ito, lalong napapalayo po sila sa Diyos. Hindi po yan blessing sa kanila. Hindi po yung blessing. Verse 21, sa pagkayamang sa karunungan ng Diyos, hindi nakilala ng salibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Kinaluktan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangaral. Bakit hindi dito, ginagamit dito yung salitang kahangalan ng pangaral? Yung pangangaral, yun lang po yung way para ipahayag, para ma-evangelize yung pangangaral.
Pero sabi dito, kahangalan ng pangaral dahil sa mata ng salibutan, sa mata ng matatalino at marunong, yung evangelism parang hangal na gawain yan. Puro Bible seminar, anong silbi po yan? Hindi po nila pinapahalaga at po yung mga ganitong ginagawa po natin, Bible seminar. Okay? Evangelism through Bible seminar. Alam ko na yan. Bakit kailangan ganitong maraming Bible seminar? Anong silbi po yan? Hindi po nila pinapahalagaan yung mga kahangalan ng pangaral. So, verse 22, sapagkat ang mga Hudyo humihingi ng mga tanda, ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. So, sa harap ng Diyos, dalawang uri ng lahi sa mundong ito, Hudyo at Gentile. Tama po? Hudyo ay Israelita. Lahat po ng ibang mga bansa, katulad po natin, ay Gentile. Pilipino, Koreano, Gentile po tayo. Yung Griego po ay kumakatawan ng Gentile. Ano po yung hinihingi ng mga Hudyo? Yung mga signs, yung mga tanda. Okay? Yun po yung hinihingi po ng mga Hudyo. Ano po ang hinahanap ng mga Griego? Karunungan, wisdom. Pero yung wisdom po ito ay makamundong wisdom, makasalibutang wisdom. Winawawasakin po ito ng Diyos. Bibiguhin po ito ng Diyos. Sila po ay napapahamak. So, chapter 1, verse 26. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. So ito po yung nakikita po natin sa loob ng church. Marami po ba mayayaman sa loob ng church? Hindi po. Marami po ba matatalino sa loob ng church? Hindi po. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Ayon sa pamantayan ng tao, konti lang matatalino, konti lang makapangyarihan, konti lang mayaman. Konti lang, isinilang na marangal. Sabi po natin, social. Okay? Konti lang ganung tao, ayon sa pamantayan ng tao. Yung konting ganitong tao, bakit nasa loob ng church? Dahil yung kanilang puso ay humble. Kahit mayaman po sila, humble mind. Kahit matatalino po sila, humble sila sa harap ng Diyos. Kaya ligtas po sila ng Diyos. Ligtas. Yung karamihan po ng mga mayayaman, mayabang sila. Karamihan po ng mga matatalino, mayabang sila. Pero yung mga ligtas sa loob ng church ay humble sa harap ng Diyos. Pero karamihan po ay hindi matatalino, hindi makapangyarihan, o hindi isinilang na marangal. Pero yung mga kapatiran po dito, kahit hindi po tayo isinilang na marangal, hindi tayo isinilang na marangal. Yung family po natin, minsan broken family. Yung mga sitwasyon po natin sa panahon ng bata, so mahirapan po tayo sa inyong paglaki nung bata pa kayo. Kahit hindi po tayo isinilang na marangal, pero ngayon po, marangal po ba tayo o hindi? Marangal po tayo sa harap ng Diyos. Nung ipinanganak na muli, so, ipinanganak na muli bilang anak ng Diyos. Pinakamarangal na posisyon po yan, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kahit ano pa man yung mga dating family background o mga social background,
Sa mata ng tao, isang hamak na tao, hindi ako isinilang na marangal, hindi ako matatalino, hindi ako makapangyarihan, pero ngayon, bilang anak ng Diyos, marangal na tao ako. Marangal na tao. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa salibutan upang Kanyang hiyain ang matatalino. Ito po yung mangyari. Okay. Ginagamit ng Diyos yung mga kapatiran. Ginagamit po ng Diyos yung mga kapatiran na hindi matatalino, hindi makapangyarihan, hindi isinilang na marangal. Ginagamit ng Diyos ganong mga tao upang hiyain ang mga matatalino ayon sa pamantayan ng mundong ito. Okay. Pinili ng Diyos yung mga bagay na mahihina sa salibutan upang Kanyang hiyain ang malalakas. Okay. So, mahirap ito maintindihan. Paano mangyari ito? Paano mahiyain? Paano hiyain ang matatalino sa salibutan? Sa pamamagitan ng mga taong hindi matalino, katulad po natin. Hindi tayo matalino ayon sa pamantayan ng salibutan. Pero gusto po ng Diyos, gamitin po kayo upang hiyain ang matatalino sa salibutan. So, paano? Paano mangyari po ito? Pag humarap po tayo sa mga matatalino, pag humarap po tayo sa mga makapangyarihan, di ba? Medyo takot po tayo, tapos umaatras. Okay? Nawawala po yung tapang. Pag humarap po tayo sa ganitong mga tao, matatalino, makapangyarihan, o isinilang na marangal. Kailangan po maunawaan po, kailangan po ninyo maintindihan kung gaano karangal kayo sa harap ng Diyos. Okay. Kahit kamote lang pakain po natin, anak kayo ng Diyos. Kahit hindi mamahalin yung suot mo, pero anak kayo ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos, hindi pwede lumuhod po tayo sa harap ng mga salibutan. Identity bilang isang Kristiyano. Kristyan ako. Okay? Anak ako ng Diyos. Gusto kong mabuhay na karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Ayaw kong lumuhod sa harap ng taong makamundo. Okay? Hindi ako magsisinungaling. Okay? Yung katuparan, yung katapatan lang sasabihin, iiwasan ko yung mga pagchichismis. Mga dati kong mga bisyo, so iiwanan ko. Lalo yung mga chismis, gusto kong sabihin sa mga kapatiran, hindi karapat-dapat sa anak ng Diyos yung mga pagchichismis. Yung mga pagsasalita, yung mga balibalita tungkol sa ibang mga tao. Wag po natin ilabas sa ating bibig. Yung mga chismis. Yun po yung sumisira sa fellowship sa mga Kristiyano. Alam mo yung mga maraming kapatiran ay natitiso sa mga chismis. Kaya bilang isang Kristiyano, so iwanan po natin ganong mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano. So tandaan po natin yung ating identity. So, Christian ako, anak ako ng Diyos. Marangal, isang marangal na tao ako.
Kahit hinahamak ako ng salibutan, pero mahalaga ako sa harap ng Diyos. Isang napakarangal na tao sa harap ng Diyos. So, kaya verse 23, kaya ito po yung pinaka-highlight ng mensahe ni Apostol Pablo. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. So, Kristo na ipinako sa cross, yung Christ crucified. Yun po yung pinakamahalagang bagay sa buong Biblia. From Genesis to Revelation, okay, ito makapal na Bible, sa itong buong Biblia, ito po yung pinakamahalagang message. Kristo na ipinako sa cross. Bakit? Anong meron doon sa Kristo? Bakit ipinako siya sa cross? Kaya sabi ko, dalawang bagay mahalaga dito. Okay? Una, sino siya? Sino si Kristo? Okay? Ito po yung kailangan natin malaman. Pangalawa, bakit po siya namatay sa cross? Pumunta po tayo sa Pilipos chapter 2. Pilipos chapter 2, verse 5. Kahapon halos wala po yung boses kaya nag-worry ako kung pwede tuloy ba sermon ngayon, pero salamat sa Diyos. Medyo naintindihan po ba? Okay. So, mas maganda yung boses ko ngayon. Husky voice. So, chapter 2, verse 5, makaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubara niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. Verse 6 and 7, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea kung sino si Jesus. Okay? Bagamat nasa anyo ng Diyos. Si Jesus po ay bagamat nasa anyo ng Diyos. Anong ibig sabihin nasa anyo ng Diyos? Si Jesus ay Diyos. Tama po? So dapat malinaw po ito. Si Jesus hindi tao. Okay? Yung unang position po niya ay nasa anyo ng Diyos. Bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kapantay ng Diyos si Jesus. Tama po? Si Jesus ay nasa anyo ng Diyos, kapantay ng Diyos. Ganong karangal yung position po ni Jesus Cristo. Kasi po maraming tao, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi po nila alam tungkol kay Jesus Cristo. Okay? Hindi po nila, lalo po yung mga Hudyo, yung mga Griego, bakit po sa kanila katitisuran yung salita ng cross?
Dahil yung mga Hudyo po, hindi pa po sila naniniwala kay Jesus. Hanggang ngayon po, yung mga Israelita ay ayaw nila maniwala kay Jesus, Jesus. Galit po sila sa mga Kristiyano. Lumang tipan lang pinaniwalaan po nila. Si Jesus po ay nasa anyo ng Diyos, kapantay ng Diyos. Tapos, Colossus, chapter 1, verse 13. Colossus chapter 1, verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Okay. So, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Di ba, mula sa kapangyarihan ng kadiliman, iniligtas tayo. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Kapangyarihan ng kadiliman, ano po ito? Kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan ng kasalanan. Ito po yung kapangyarihan ng kadiliman. Nasa kadiliman po tayo noon. Pero iniligtas po tayo ng Diyos mula sa kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Minamahal na anak, si Jesus. Ito, di ba? Verse 14, na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 14, ito po yung ginawa ni Jesus. Ano po yung ginawa ni Jesus? Katubusan. Ito po yung ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan ng katubusan ni Jesus, katubusan po ni Kristo, iniligtas po tayo at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ano po yung katubusan? Na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So ito po yung ginawa po ni Jesus doon sa cross. Namatay siya sa cross at dumanak po yung kanyang dugo. Doon po natubos na lahat ng ating mga kasalanan. Doon po, napatawat na po lahat ng ating mga kasalanan. Ito po yung gospel. Verse 15, tuloy po tayo para may idea po tayo kung sino si Jesus. Si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Si Jesus ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos po ba ay hindi nakikita? Tama po? Hindi nakikita ang Diyos. Kaya, sa pamamagitan po ni Jesus, nakikita po natin ang Diyos. Siya po yung larawan ng Diyos. Verse 16 po. Sapagkat sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono, mga pagkapanginoon, maging mga pinuno, mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Anong ibig sabihin dito? Sa pamamagitan ni Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, si Jesus ay creator. Si Jesus ay creator. Lumikha siya sa buong mundo. Si Jesus. Siya po yung anyo ng Diyos. Lumikha siya sa buong mundo ito. Pero, ang Diyos ay naging tao, si Jesus. Balik po tayo sa Pilipos, chapter 2.
So yun po yung meaning ng verse 6. Bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Okay. Anong ginawa ni Jesus? Hinubaran po niya yung kanyang sarili, yung kanyang maluwalhating trono. Iniwanan po niya yung kanyang maluwalhating trono at bumaba siya sa mundong ito. Okay. Kinuha niya yung anyong alipin. Kinuha niya ang anyong alipin, naging katulad ng tao. Nagbihis po siya ng laman ng tao. Bakit po? Okay. So, sobrang taas. Parang nasa langit po siya, saka yung mga tao, di ba kaya sa Bible seminar, nabanggit ko po sa inyo yung mga experience ko noong bata pa ako. Isang aso ko ay nahulog sa hukay ng tae. Okay? Noong bata pa ako, meron po akong isang aso sa bahay. Lagi po siyang sumasalunga sa akin pag umuwi ako. Isang araw, wala po siya. Natagpuan ko po siya doon sa hukay ng tae. Nahulog po siya. Hindi niya kayang lumabas dahil malalim po yung hukay ng dumi. Hindi niya kayang lumabas. Sabi ni mama sa akin, bumaba ka, kunin mo yung aso mo. Kung kayo po, bababa kayo sa hukay ng tae? Kung kayo? Kung aso ng kapitbahay nahulog, walang pakialam. Okay, patay, okay na. Pero yung kapag anak mo nahulog, anak mo, baby mo nahulog, bababa ka o hindi? So, jump agad, jump. Noong naligtas po ako, naalala ko po yung storya ko ito, yung experience ko. Noong bumaba ako, bago bumaba ako sa hukay ng dumi, nag-isip ako, bababa ako, hindi, bababa ako, hindi. Pero nag-decide po ako na bumaba dahil yung aso ay minamahal ko. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Iniwanan po ni Jesus yung kanyang maluwalhating trono. At bumaba siya sa itong maruming mundo. Alam mo po ba yung mundong ito ay marumi kagaya ng hukay ng tae? Marumi. Maruming mundong ito. Puno ng kasalanan. Pero si Jesus ay iniwanan po niya yung kanyang trono, anyo ng Diyos. Hinubaran po niya yung kanyang sarili at kinuha po niya yung anyong alipin, kagaya po natin. Anyong alipin tayo. Nagbihis po siya ng laman ng tao at bumaba siya sa itong maruming salibutan. Kailangan po natin malaman bakit. Para kunin po niya tayo magmula sa maruming mundo at dadalhin po tayo sa maluwalhating langit. Okay. Yun po yung layunin. Bumaba ako sa hukay ng tae, hindi para mag-enjoy doon. Tama po? Hindi para mag-enjoy doon sa hukay ng tae kasama yung aso ko. Marumi po yan. Kaya nung bumaba ako doon, agad kinuha ko yung aso, tapos ako mismo lumabas. Ayoko doon sa hukay ng tae, matagal. Okay? Ayoko doon sa hukay ng tae, matagal. Kaya, nung bumaba ako, kinuha ko agad yung aso, tapos ako din lumabas. Kahit mga ilang minuto, pero yung amoy ng dumi ay tumagal sa loob ng 3 araw.
Kaya naligo na ligo, pero parang may amoy pa. 3 araw. Ayaw ko mag-enjoy doon sa baba. Pero yung mga tao po, kahit sa mga ligtas na Kristiyano, parang gusto pa nila mag-enjoy sa hukay ng dumi. Parang gusto pa nila mag-enjoy dito. Itong maruming salibutan. Gusto pa natin mag-enjoy pa dito? Sa mga kaibigan, sa mga barkada, sa mga magandang hanabuhay dito? Gusto pa mag-enjoy pa dito? Meron pa tayo pag-asa dito sa mundong ito? Kung ganun pa man po yung ating isip, tanungin mo si Jesus, bakit pumarito ka sa mundong ito? Tanungin mo si Jesus. Bakit iniwanan mo yung maluwalhating trono mo at bumaba sa itong maruming salibutan? Para kunin tayo dito at dadalhin sa langit. Hindi po para mag-enjoy dito sa lupa. Si Jesus isang creator. Okay? Lumikha siya sa buong mundong ito. Iba po yung level niya. Iba. Iba po yung level niya. Iniwanan po niya yung kanyang maluwalhating trono at bumaba siya sa mundong ito. Tapos namatay siya. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. Namatay siya. Dumanak po yung kanyang banal na dugo. Verse 8. Verse 8, basahin po natin ito. 3, 2, 1. At palibhasa, natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Okay. Natagpuan siya sa anyo ng tao. Nagbihis ng laman ng tao. Di ba sa una, anyo ng Diyos, tama po? Siya ay nasa anyo ng Diyos. Pero ngayon, natagpuan siya sa anyo ng tao. Ang Diyos ay naging tao. Para dalhin po tayo sa Kanya. Okay. Sa buong Biblia, malinaw na po yung mensahe ng Diyos. Yung tunay na blessing ay wala po dito sa lupa. Yung blessing, pagpapala na hinahanap ng maraming tao sa mundong ito, yung kalusugan sa katawan, yung mahabang buhay sa lupa o tagumpay, magandang trabaho, hindi po yung blessing sa harap ng Diyos. Yung tunay na blessing ay pagkaunawa ng walang hanggang buhay. Ebanghelyo. At yung natitirang panahon sa mundong ito ay hindi na para sa sarili o hindi na para sa dating pangarap, kundi para sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pinaka na blessed na tao, pinakpala ng tao. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Sumunod po siya hanggang sa kamatayan. Namatay siya. Yun po yung example na iniwanan po niya sa atin. Halimbawa, dapat doon po tayo sumunod sa mga yapak, step na iniwanan po ni Jesus. Ano po ang nakikita po natin doon sa mga step, yapak na ni Jesus? Minsan nakikita po natin doon sa step ni Jesus, yung pawis, yung mga dugo. Okay? Doon po tayo sumunod. Maging sa kamatayan man sa cross. Kaya verse 9,
Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos na siya ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya nung bumaba siya, nagpakababa siya sa sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, namatay po siya. Sumunod po siya. So, si Jesus ay binuhay muli ng Diyos. Binuhay muli at itinaas. Yun din po yung mangyari sa atin. Pag sumunod po tayo doon sa pagturusa po ni Jesucristo, ano po yung mangyari po sa atin? Itataasin po tayo ng Diyos. Itataas. Itataas po tayo ng Diyos at bibigyan din po tayo ng marangal na pangalan. Gantimpala po ito. So, Pilipos chapter 3, Chapter 3, verse 7. Pilipos, chapter 3, verse 7. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Si Apostle Pablo po, maganda po yung kanyang background. Apostle Pablo, ano po yung background po niya? Magbula verse 5, ito po yung background po ni Apostle Pablo. Tinuli ng ikalawang araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usik ng iglesia. Ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Ito po yung background po ni Apostol Pablo. Okay. Yung pagtutuli, so, di ba, tinuli siya ng ikalawang araw. Yung pagtutuli sa panahon po nila ay isang simbolo ng Hebreo. Okay? Yung isang simbolo. Parang marka po yan na Hebreo siya. Yung Hebreo po ay marangal na lahi. Okay? Mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. Marangal na lahi po yan. Tungkol sa kautusan, Pariseo. Pariseo po ay isang napaka-stricto na grupo na ginagalang po sila ng mga ibang Hudyo. So, Pariseo. Tungkol sa iglesia, tungkol sa sigasik, taga-usik ng iglesia. Yung sigasik po, sa mga Hudyo, umuusik po sila sa iglesia. Yung mga Hudyo po ay taga-usik ng iglesia sa panahon po nila. Okay? Kaya pag umuusik po sa iglesia, sabi po nila, sigasik siya, sigasik sa Judaismo. Okay? Walang talo. Hindi po siya talo kanino man sa sigasik, sa karangalan, sa kayong katuwiran. Ayon sa katuwiran na sa kautusan, walang kapintasan. Hindi po siya talo sa karangalan o sigasik o kautusan, katuwiran ng kautusan. Matalino po siya. Marunong siya, matalino siya. Marangal siya. Isinilang na marangal. Verse 7, ganun man. Ganun man. Ito po yung testimony po ni Apostle Pablo. Ganun din po tayo, yung ating testimony. Ganito ako dati, ganito ako dati.
Ganun man. Okay. Lahat ng mga bagay na dating pakinabang, yung katalinuhan ko dati, kayamanan ko dati, karangalan ko dati, ay inari kong kalugihan. Lugi po yan, lugi. Alang-alang kay Kristo. Ganun po ba yung ating puso, yung ating testimony? Yung dating mga pakinabang, hinahawak pa natin? O yung dating pakinabang, ngayon, si Kristo, alin po ba? Dapat isa lang hawakan mo, hindi pwede dalawa. Dapat isa lang hawakan mo. Isa lang piliin mo. Si Kristo o dating pakinabang. Isa lang piliin po natin. Hindi pwede dalawa lahat. Yun po yung hinihingi po ng Diyos sa atin. Piliin mo kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Makalangin na bagay o makamundong bagay. Yung kayamanan sa mundo o kayamanan sa langit. Karangalan sa mundo o karangalan sa langit. Katalinuhan sa mundo o katalinuhan sa langit. Piliin mo, isa lang. Yung mga bata po, pag dinala po sila sa toy shop, doon po minsan umiiyak sila, di ba? Yung mga bata, pag dinala po sila sa toy shop, toy store, umiiyak sila. Bakit? Gusto nilang bumili? Marami. Pero sabi ni Mama, isa lang, isa lang, piliin mo. Kaya nag-isip-isip sila, nahirapan sila sa pagpili. Isa lang, piliin mo. Sinasabi naman po ng Diyos sa atin, isa lang piliin mo, isa lang. Isa lang, hindi pwede dalawa, sabay-sabay. Isa lang. Yung puso po natin, hindi pwede. Ayaw po ng Diyos tanggapin yung ating pusong nahati sa dalawa. Kalahati sa mundo, kalahati sa Diyos. Ayaw po ng Diyos ganung puso. Kung ganun, sinasabi ng Diyos, sige, sa mundo lang ibigay lahat. Ayaw kong tanggapin kalahating puso mo. Kung gusto mong ibigay sa akin yung puso mo, dapat buong puso ibigay sa akin. Hindi pwede dalawang yung kalahating puso. Kaya ito po yung testimony po ni Apostle Pablo, ganun man ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Verse 8 po, higit pa roon ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Yung sana po, pag bulay-bulayan po natin yung verse ito. Anong meron doon kay Kristo? Anong meron doon kay Kristo? Bakit sabi niya, upang makamit ko si Kristo, lahat ng dati kong pakinabang ay basura na yan, basura. Itinuring kong basura. Inari kong basura. Anong meron doon kay Kristo? Bakit lahat ng mga mahalagang bagay dati ay iniwanan po ni Apostle Pablo? Lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Kaya pagkakilala kay Kristo Jesus. Kilala po ba natin si Kristo? Yung gusto ko po itanong sa iyo. Kilala po ba natin si Kristo? Yung tamang pagkakilala kay Kristo Jesus. Okay? Yun po yung pinakamahalaga, tamang pagkakilala. Yung pagkakilala po, hindi po yan religion. Relation po yan, relation.
Pagdadalo-dalo sa church, hindi po yung relation. Yung relation po ay everyday, everyday. Araw-araw, kahit nasa bahay na tayo, kahit nasa trabaho na tayo, kahit nasa school po tayo, saan man, kailanman, yun po yung relation po natin sa Diyos. Si Jesus po ba yung higit sa lahat? Number one ba siya sa atin? Yung pagkakilala sa Kanya, yung kalooban po niya, yung plano po niya ba ay number one ba sa akin? Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Kalahating puso, ayaw ng Diyos tanggapin. Kalahating puso. Dahil ibinigay ni Jesus sa atin yung Kanyang buong puso. Ibinigay po ni Jesus sa atin yung buong katawan. Hindi lamang po isang kamay lang. Hindi lamang po isang mata lang. Buong katawan po niya ay ibinigay sa atin. Para sa atin. Yung kusang loob, saan galing po yung kusang loob? Yung Christian living, hindi po mga pinipili tayo. Hindi po tayo pinipilit sa ating Christian living. Kailangan po yung kusang loob. Yun po yung pinakamahalaga, kusang loob. Saan galing po yung kusang loob? Kahit hindi po tayo inuutusan, pero meron po tayong kusang loob para sa Diyos. Dahil siya po ay nagsakripisyo para sa akin. Ipinakita po niya yung kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya verse 10 po, verse 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako ay matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Upang makilala ko siya. Upang makilala ko ang kapangyarihan ng kanyang muling kapangyarihan at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako ay matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Ako ay matulad sa kanya. Saan? Sa kamatayan. Doon po tayo sumunod. Yung kamatayan po ni Jesus, okay. Maraming Kristiyano po ay nag-iisip, si Jesus lang sa cross. Si Jesus lang namatay sa cross. Ayaw kong mamatay. Pero sabi po sa Biblia, tularan mo ang kamatayan ni Jesus. Yung buong buhay po ni Jesus, mula doon sa Jerusalem, yung Bethlehem po siya ipinanganak, si Bethlehem. Tapos nabautismuhan po siya sa Jerusalem. Mula sa, yung buong buhay po ni Jesus, mula sa baptism hanggang sa kamatayan sa Jerusalem, ay isang example, halimbawa na iniwanan po niya sa atin. Iniwanan. Ganon din po yung ating buhay Kristiyano. Mula nung ligtas po tayo, so nagpabautismo tayo, tapos yung buhay po natin, buhay Kristiyano po natin, saan patungo? Patungo sa kamatayan. Patungo sa kamatayan. Kaya maghanap po tayo kung saan po tayo mamamatay. Huwag po tayo maghanap, saan ako mabubuhay. Kailangan po natin hanapin kung saan ako mamamatay para sa Diyos. Yun po yung hapak, halimbawa ni Hesus Kristo. Yung mensahe po natin ngayon ay di ko alam kung gaano ka
nakarating po sa inyo. Kung meron pong pag-ibig sa inyong puso, yung message ko po ngayon ay nagiging challenge. Pero kung wala pong pag-ibig ng Diyos sa inyong puso, siguro hindi mo maintindihan kung bakit sumisigaw ako dito. Pero hindi pwede tayo umatras, okay, doon sa mensahe ni Jesus. Kahit anumang takbo ng salibutan, tradition, yung mga culture, hindi pwede tayo umatras sa Biblia. Yun po yung yung pinaka-boundary. So, hindi pwede umatras po doon. Dapat lumaban po tayo sa mga tradisyon ng salibutan, lumaban po tayo sa culture ng salibutan, lumaban po tayo sa takbo ng mundo ito. Kahit anumang mangyari sa atin, hindi pwede umatras po tayo dito. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Tungkol sa kaligtasan, kung paano po tayo maligtas, yung Ebanghelyo, ano po ang dapat mangyari sa ating buhay ng Kristiyano, ano ang dapat natin hanapin bilang isang Kristiyano, hindi pwede umatras po tayo dito. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Pangalawang Korinto chapter 5, verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin. So, humihimok sa amin. So, nag-drive sa amin. Kaya ito po yung kusang loob. Kusang loob. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Lubos na naniniwala. Ano po yung pinaka-essence? Ano po yung pinaka-essence sa buong Biblia? Ito po, isa ay namatay para sa lahat. Sino po isa? Si Jesus. Si Jesus, iniwanan po niya yung anyo ng Diyos, yung maluwalhating trono. Si Jesus ay Creator, God. Okay. Parang isang tao po ay namatay para sa isang lamok. Pwede ba tayo mamatay para sa lamok? Para sa langgam? Para sa mga milyon na langgam, pwede ba mamatay isang tao? Hindi pwede. Yung buhay ng tao, buhay ng langgam, iba po yun. Kahit para sa 10 milyon, mga bilyon na langgam, ay hindi kasing taas ng buhay ng tao. Iba po yun. Para sa lahat ng langgam sa mundong ito, pwede ba mamatay kayo? Hindi pwede. Iba po yung level. Ganun po yung level ng Diyos. Ang Diyos po ay naging tao. Naging langgam para mamatay para sa mga langgam. Para dalhin po yung langgam sa kaharian ng tao. Isa, lahat. Si Jesus namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Pansinin po natin.
Di ba isipin po natin, isa lang namatay, si Kristo lang namatay. Pero bakit sabi dito lahat ay namatay, lahat? Kaya dito po, nahihirapan po yung mga Kristiyano. Ayaw pa nila mamatay. Parang gusto po nila, si Jesus lang namatay. Ayaw ko mamatay. Marami pang pangarap ko sa mundo. Marami pang plano ako sa mundo. Marami pang dapat kong gawin sa mundong ito. Ayaw ko pa mamatay. Doon po, may struggle po sila sa Christian life. Si Jesus lang namatay sana, okay lang. Ligtas ako, sa langit ako pupunta, ano pa kulang? Pero tingnan mo sa Biblia, sino din namatay? Lahat ay namatay. Lahat. Ibig sabihin, yung dati mong buhay, dati mong pagkatao ay tapos na. Yun po yung ibig sabihin ng kaligtasan. Pag ligtas na, pag sabi po natin, ligtas na ako, namatay si Kristo para sa akin. Dumanak yung kanyang dugo para sa aking kasalanan. Anong ibig sabihin yun? Ano pong ibig sabihin noon? Ito po, ako din namatay. Ako din namatay. Dapat ako ang mamatay, pero si Kristo ay namatay para sa akin, ako din namatay doon. Kaya yung buhay ko, magmula ngayon, yung buhay kong natitira sa mundong ito ay para sa Diyos. Yun po yung verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay, wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila na namatay at muling nabuhay. Ito po yung purpose, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang mga pamilya lamang. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sariling plano, sariling pangarap. Kundi para sa Diyos, para kay Jesus, na alang-alang sa kanila namatay at muling nabuhay. So, malinaw na po sa Biblia kung ano po ang Ebanghelyo, kung ano ang tamang Christian living. Malinaw na po sa Biblia. Kaya, sana po yung mga Tanawan Church brothers sisters ay patuloy po tayo na sumunod sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Yung ating pamumuhay Kristiyano, hindi po ayon sa takbo ng mundong ito. Hindi po ayon sa culture. Hindi po ayon sa ating sariling isip o decision. Kundi ayon sa Biblia lamang. Kung ganun po, ma-experience po natin. Ma-experience po natin kung paano matutupad ang mga ipinangako ng Diyos sa Biblia. Yun po yung pinakamagandang blessing. Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po sa Diyos sa itong mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Si Kristo na ipinako sa cross para sa amin. Yun po ang napakagandang mensahe na ipinapangaral niyo po sa aming lahat. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at kahabagan sa amin. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan, sa impyerno, dahil sa aming kasalanan, iniligtas niyo po kami at inilipat niyo po kami sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. At lumalakad po kami ayon sa kalooban mo ay hindi na ayon sa aming sariling kalooban. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan at ingatan
upang matupad po ang maluwalhating plano mo sa aming buhay. Malapit na po ang katapusan ng itong taon at malapit po yung New Year Retreat 2024 para sa mga kapatiran ng Philippine Life Formation. Nawa lahat po ng mga kapatiran ay sumama sa itong dakilang gawain upang makakita po kami ng dakilang pakilos ng Diyos sa pamamagitan ng New Year Retreat po ito. Ingatan niyo po yung mga puso at isipan ng mga kapatiran upang hindi sila kinagalaw ng takbo ng salibutang ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.